Nagustuhan ba ni Ikin ito? Ikin, huwag kang magmadali. Anong problema? Ayaw mong iwan yung haliging baboy mong 200 pa. Sige na, yung bagay na yun ang sinasabi ko. Honey, ang ganda ng suot mong panlaban. Hindi na ako makapagpigil. Pero wala pa akong natatanggap na bulaklak. Kung may bulaklak, pwede pag-usapan. Huwag kang gaya niya. Walang alam sa romansa. Pagkatapos nitong huling delivery, ngayong araw, makakauwi na ako ng maaga para makasama si Xiao Qiu. Tara na! Scoop ngayong araw, ang mayamang si Lindong ng Wado, naghahanap ng mapapangasawa para sa anak na si Lin Wanner. 300 pounds, mataba at walang pera. Walang gustong magpakasal kahit pera ang kapalit. Boss, napak mo na ba yung order #labinshop? Pabilis, lagi na lang. Sayang nagbukas pa ako. Nakakainis. Ingat ka, bago ito. Pag nasira, di ko babayaran yan. Bukas, sana bumaba timbang ko. Tumaas naman ang savings. Ayokong masira, tulad noong nakaraan. May nagmamadaling customer. Nahuhuli na ako. Sa hagdan ka dumaan. Huling delivery ko na ito. Pwedeng tulungan mo ako? Sinabi ko na, suot ko itong sa hagdan lang tayo dadaan. Xiao Qiu, ikaw. Jupe. Hindi yun ang iniisip. Makinig ka muna. Honey, okay ka lang. Gusto mong makinig ako sa paliwanag mo? Eh sino siya? Si Ikin ang investor sa bagong pelikula. Nandito lang kami para pag-usapan ang partnership. Huwag kang magdalawang isip, okay? Si Ikin ang pumunta para panoorin ang audition ko. Para sa papel na bida. Audition? Nag-audition ka sa hotel room? Baboy ka. Akala mo bagay ka kay Jinkyu. Lumabas ka. Huwag mong sirain ang pagkakataon ko. Kayong walang hiya. Dupeng, huwag kang masyadong masakit magsalita. Ilang taon na, rider ka pa rin. Walang pera, mataba pa rin. Nahihiya ako sa tuwing kasama kita. Galing ako sa angkan ng jeep. Wala ka bang klaseng ipinakita? Ako ang Madomo? Ako ang walang klase? Tapos na ang order. Tapos na tayo dito. Nasendoan ng 0.5 pounds sa pag-akyat ng hagdan. Premyo, 500,000 piso. Simula ngayon, pag pamayat ka o tumulong sa ibang pamayat, may cash reward ka. Mas mababa ang timbang mo. Mas malaki ang premyo sa pagpapapayat. Ang kaikutong account na 0098, tumanggap ng 500,000 piso. 100,000. 500,000. Totoo pala. Ang pagpapapayat kasama ng iba ay may premyo. Ang pinakamayaman sa Wado na si Lindo, naghahanap ng asawa para sa anak na si Lin Wanner. Mga manunood, si Jilindong na pinakamayaman sa Wado ay naghahanap ng mapapangasawa ngayon, pero hanggang ngayon, wala pang nagrehistro. Anong nangyayari? Wala pa rin. Wala. Ang tagal ninyong naghintay, pero wala pa rin pumunta. May chismis na. Si Miss Lin Wanner na mayaman, 300 pounds ang timbang, walang modo mamuhay, masamang bisyo, at maduming mukha, wala kayang, lalapit kay Miss Lin ngayon, hintayin natin.
Ikaw. Anong news outlet kayo? Hinto dyan. Babatukan kita ng tungkod. Huwag kang tatakbo. Bitawan mo ako. Ang bait at ganda ng anak ko. Bakit walang lumapit? Imposible yan. Anong problema? Mali siguro ang oras na in-advertise ninyo. Hindi ba? Hoy, tingnan nyo, may nagpalis na. Excuse me, ito ba? Oo. Alam ko. Tito Lee, kumpirmahin ko lang. Totoo bang 300 libra si Miss Lin? Anak, anong ibig mong sabihin? Huwag husgahan sa itsura. Tama, at di ka naman masyadong pihikan, di ba? Oo. Tsaka huli na para umatras. May tao dyan. Ay uwi na ang manugang. Mga binibini at ginoo, napili na ang manugang ng mayamang lalaki. Ito ang binata. Teka muna. Ang binatang ito ay may dati. Hindi siya 300 libra. Kumusta? Pre, sino nagsimula ng chismis na ang babaeng Lin ay mahigit 300 libra? Nakakasira ng buhay ang chismis, pre. Maganda ang katawan niya. Paano ko siya tutulungan magpapayat? Anak, nagulat ka? Di mo inasahan yun, di ba? Ako si Lindong, palaging maingat sa buhay. Ang pag-abot dito ay dahil sa pag-iingat. Hindi ka takot sa chismis. Di naghuhusga sa labas. Pumasa sa pagsubok ko. Karapat-dapat kang maging manugang. Ikaw pala ang kumakalat. Nang chismis na 300 libra siya. Totoo ba yan? Totoo ba? Miss Lin, Tito Lin. Sa tingin ko hindi. Tayo bagay. Aalis na ako. Teka, kausapin mo ako. Kausapin mo siya, kausapin. Sabi ko sa'yo, hindi tayo bagay. Ang estilo ko sa pagligaw. Hindi niya kaya. Basta tratuhin mo akong maayos. Wala nang ibang mahalaga. Kakayanin ko ang mga chismis ng tatay ko. Hindi ako naniniwalang may hindi ko kaya. Talaga? Medyo owa na to para sa akin. Suot mo yung kasuotan mo. Hindi ko talaga kaya. Ang giveaway mo hindi naman high-end, ha? Kahit sino na lang pwedeng pumasok. Pasensya na, Ginoong Kim. Hindi ko sinadyang makaabala sa workout. Teka, parang nakita na kita dati. Hindi ba siya nasa balita kahapon? Yung lalaking nakapangasawa ng mayamang babaeng Lin. May problema ba kayong dalawa? Niloko niya ako. May girlfriend ka. Oo, meron. Ikaw. Ikaw ang girlfriend ko. Ang ibig kong sabihin, na ang babae siya sa isang babae roon. Kaya hiniwalayan ko siya. Kung hindi, baboy na talaga ako. Seryoso, paano napili ng pamilyang Lin ang, kagaya mong baboy, magkasama kayo sa event? Amoy mantika ng baboy ang buong lugar. Alis na tayo, ayaw ko siyang makita. Pasensya na. Exclusive club ito para sa mayayaman. Walang lugar dito ang mahirap. Pinapalayas mo ba kami? Hoy, may kamay ka't paa. Maganda ka naman. Bakit ka nagtatrabaho sa ganitong klase? Nagkukulang sa pera, pati pera ng baboy tatanggapin. Ano?
Bantayan mo ang salita mo. Bayad kami para makapasok dito. Magsalita ka pa ng isang beses at magsusumbong ako. Kilalang kilala si Miss Lin bilang isang mapanglait na babae. Hindi ka naman mas maganda. Dinaya mo ang pamilyang Lin para makapasok. Ngayon naman ay, nakikipagrelasyon ka sa kabit. Tawagin mo ang manager mo. Bakit mo kailangan ng manager? Para mapanood kayong dalawang magpakatanga? Hoy, huwag mo nang tawagin manager. Sa kumpanya ng tatay ko itong club. Pero totoo lang, wala akong maalala na binili ka ng ganitong klaseng negosyo. Dupeng todo ka talaga. Saan mo nakita? Ang ganitong hamak na artista. Nasa isip mo pa rin si Jin Q. Chin Hao, huwag mong hamakin ang mga tao. Kahit 3 taong gulang, alam ang tamang paggalang. Kung gusto mo ng respeto, ipakita mo ang pera. Isang session, isang bayad. Paunang bayad para sa 100 sessions. Tingnan natin ang kaya mo. Sisingilin mo ako. Ikaw, sisingilin mo pa ang sarili mong boss. Wala kang kinabukasan dito. Makinig ka, kunin mo ang client mo. Maghiwalay na lang tayo. 50,000 kada minuto ang kita ko dito. Wala akong oras para sa inyo. Ginoong Qin, pinag-iinitan niya ako. Tapos ka nang mag-workout. Ngayon nagpapanggap ka pa. Kaya ka iniwan ni Jin Q eh. Tol, makinig ka. Kung lalaki ka, dapat may pera ka o. Alam niya ang lugar niya. Mga tulad mo, walang pera at puro porma. Nasubukan mo bang isipin bakit ako pinili ni Jin Q? Ang girlfriend mo, karapat-dapat kang iwan para sa iba. Walang pera. Karapat-dapat kang iwan ng girlfriend mo. Gets mo? Siya nakagets na. Eh di ba, ikaw ang nang-agaw ng girlfriend niya, Jin Qin. Qin. Marami akong pera. Kaya ako lahat ng klase gusto ko. Pero hindi ako magpapauto. Wala ka talagang makukuha kahit sentimo. Kung di mo kaya, aminin mo na lang. Huwag ka nang magpanggap. Nakakatawa ka, nakakaawa. Warner, gusto mo pa ba tong James? Ayoko na. Kunin mo manager mo, para puntahan ako. Sino ang nanggugulo at ano problema? Gusto kong malaman ang totoo. Itong dalawa, nagwo-workout sa lugar ko. Nakakasira ng ambience dito. Tanggalin mo tong isa. Palayasin yung isa. Salamat. Manager, tingnan mo. Paulit-ulit siyang nang away sa amin ni Qin. May gagawin ba kayo? Qin, pag may nangyari, tawagan mo lang ako. Huwag mong hayaan makasira ng araw mo. O kung anuman, nakakahiya ito sa club ko. Ikaw ba ang nanggugulo? Nagpa-member ka ba? Hindi. Bakit para kang may-ari dito? Kilala mo ba siya? Ang lakas ng loob mong makipag-away sa negosyo ko. Amoy mantika ka na nga. Dapat kang maglinis. Liang Yufu, hindi ka ba nanonood ng balita? Gusto mo talagang awayin ang lalaki ko. Batugan kang mayaman ka. Gusto mong mamatay. Hintayin mo, magbubukas ako ng libre na papalisin sa'yo. Warner, ang manager mo, may potensyal talaga. Ano man ang mangyari, tatagan ko ang loob ko para sa'yo. Alis na tayo. Boss, ingat po, bantayan mo ang galaw mo. Liang Yufu. Nababaliw ka ba? Ang lakas mong manapa. Qin, huwag na natin ituloy. Delikado yung lalaking yan. Hindi ko kaya yan. Rider lang naman yan eh. Di ko kaya yan. Pero ikaw, maalala kita hanggang sa huli. May tao ba dyan? Palayasin nyo na yan. Nakapagpawis ng £1 sa workout ngayon. Gantimpala, $1,000,000. Workout ng girlfriend, 0.1 pound na sunog. Gantimpala, $1,000,000. Bakit parang naloko ako? Kaya ko ito. Sakto na ang sukat ngayon. Wala ka ng dahilan para umatras ngayon, di ba?
Tara na, uwi na tayo. Warner, hindi ba ikaw ang nagmaneho? Bakit hindi ikaw na lang magmaneho? Ayoko, gusto kong sumakay sa kotse mo. Warner. Baka dapat magpakasal na lang tayo. Jin Kiyo. Tito, tita. Bakit kayo nasa bahay ko? Naibenta na namin ang bahay. Baboy ka, huwag ka nang bumalik dito kailanman. Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa kami? Lumabas ka. Tito, tita, bahay ko ito. Bakit nyo ito ipinagbili nang walang paalam sa akin? Bahay ito ng anak kong babae. 5 taon siyang nakipagrelasyon sa iyo. Ibinigay niya ang pinakamagandang taon ng buhay niya. At may lakas ka pa ng loob na iwan siya. At hingin ang bahay pabalik. Tita, bakit hindi nyo siya tanungin kung bakit kami naghiwalay? Nakita ko siya kasama si Chin Hao sa hotel. Si Ikin ay galing sa mayamang pamilya. Sino ka ba talaga? Pinapunta niya ako sa hotel para pag-usapan ang negosyo. Hindi ko kailangan ng permiso mo para doon. Susunod ka lang sa lahat ng sabihin niya. 5 taon tayong magkasama at wala akong halaga kahit isang salita lang mula sa kanya. Ano ang kapal ng mukha mong magsalita sa anak ko ng ganyan? Makinig ka. Ang pakikipagrelasyon sa anak ko, ang pinakamalaking biyaya sa buhay mo. Kung hindi siya mabait, hindi ka niya pipiliing baboy na tulad mo. Eksakto. Tingnan mo siya. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo si Oldly sa kapit. Walang pera, mataba at pangit. At yung pangit mong wala kang ang dignidad. Nakakahiya ka pa. Ang anak naming si Jin Q ay napunta sa iyo. Ngayon minamaliit na kami ng mga kamag-anak namin. Sa totoo lang, ang bahay na ito, hindi lang sa anak ko. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ako ang nakakahiya. Jin Kiyo, mula nung graduate ka, ako ang nagpapaaral sa'yo. Lahat ng kinain, ininom, nagamit mo, pinakamaganda sa kaya kong ibigay. Kalimutan na, lumabas ka na sa bahay ko. Ayaw ko nang may kinalaman sa'yo. Mali ang akala mo. Una, ikaw ang bumili nitong bahay para sa akin. Lihim mong inilagay ang sarili. Pangalan mo dito. Pangalawa, ikaw dapat ang luluhod sa akin. Ako, luluhod sa'yo. Ikaw ang lumuhod at humingi ng tawad. Tapusin na natin ito ng maayos. Papatawarin kita. Kung magkaibigan tayo sa hinaharap, sige. Ang bait mo naman. Mamamatay na ako kaysa lumuhod. Kung hindi ka alis ngayon, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Ang pamilyang Qin ay pangalawa lamang sa alkalde sa lungsod na ito. Hindi ka lang walang kwenta. Walang hiya ka pa. Sayang ang oras sa kanya. Anak. Ito ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Kusang loob na kontrata ng pagbibirmahan mo. Sana hindi na tayo makialaman sa isa't isa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta dalhin mo ang 2 matandang ito at umalis kayo sa bahay ko. Ikaw. Kakalimutan ko na. Sino ang tinatawag mong matanda? Jupe, kung hindi ka pipirma ngayon, tatawagan ko si Ilindong ngayon din. At sasabihin ko na niloloko mo si Ide, Lin Warner, sa pakikipagrelasyon sa ibang babae. Igalang mo si Warner. Ngayon mo lang naisip igalang si Warner. Pero nang dalhin mo ang babaeng iyon sa club, naisip mo bang mali iyon? Akala mo ba, lahat ay kasing walang hiya mo? Makinig ka, lumabas ka na ngayon din sa bahay ko. Para sa asawa ko ang bahay na ito, hindi kayo karapat-dapat dito. Bakit ka nakikipagtalo sa baboy? Jupe, pipirmahan mo ito ngayon gusto mo man o hindi. Kahit ayaw mo, pipirma ka rin. Panaginip mo lang yan, mamamatay na ako kaysa pumirma. Ikaw. Kung ayaw mo pang pumirma, tatawagan ko si Qin Xiao ngayon din. Isusumbong kita. Kung hindi dahil sa bahay na ito, sino ang magkaka-interes sa kanya? Masakit siguro ang bagsak mo. Nay, tingnan mo, kawawang baboy. Kung malaman ng pamilyang Lin ang kalokohan mo, pupulutin ka sa kumukulong sabaw. Bilisan mo. Kung hindi, papaalamin ko ang pamilyang Lin sa kasuplam-suplam mong pag-ugali. Nakita nila, nakakadiri talaga. Lumabas kayo sa bahay ko. Anak, sino to? Hindi ko kilala. Ikaw siguro ang tanyag na sekretarya ni Lin sa pamilyang Lin, di ba? Ako ay biyanan ni Qin Xiao ng pamilyang Qin. Kumusta? Maayos ba si Ilindong?
Ikaw, Do, ayos ka lang. Okay lang ako. Paano ito nangyari? Talagang okay ako. Nahulog lang sa puwitan, at nauntok ang ulo. Huwag mo akong alalahanin, parang gusto mong palabasin, na dapat ako mamatay para maging normal to. Tigil, tigil, tigil na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kaya ako nang mag-isa. Makakatayo ako. siya yung tinawag ni Ginoong Kinshao na bulo. Sarahan mo ang iyong bibig. Nagmamalaki ka ngayon. Dalawa pa ang walang kwentang alalay. Nagpapanggap kang matapang, kanino ka nagyayabang. Lumabas ka nga at magtanong-tanong tungkol sa angkan ng mga kin. Magiging manugang na ang anak ko. Ng panganay na kin. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Jupe, sa araw na ito dapat mo na. Bigyan ng paliwanag ang anak ko. Sampilin mo. Ikaw, Hindi kita kinakausap, huwag kang makialam. Hindi mo ba maintindihan? Nakikita mo, sabi ko magpakita ka ng respeto. Isang manloloko, isang taksil. Kaya dapat kayong dalawa ilubog sa kulungan ng kilala niyo ba si Binibining Lin sa angkan nila? 300 librang maninila, matabat pangit, malupit at hindi mo mabatid ang gagawin. Walang nakikipag-away sa kanya sa buong Huadu. Mismo tauhan niya nasusugatan o napipilayan. Kayong lahat, naghihintay na lang mamatay. Mahal, kumpirmahin ko lang. Walang halaga sa'yo. Ang 3 taong to, di ba? Siya ang nandaya sa akin. Ikaw pala yung walang utang na loob na ex ni Do. Hindi lang ninyo ninakaw ang bahay. Dinala mo pa magulang mo para tulungan ka. Ate, wala ka ng pera at patay gutom ka na lang. Ikaw ang mandaraya, buong ang kanyo mga manloloko, batugan ka. Hindi ka matututo hanggat hindi ka lubog. Papatawagin ko na si Kinshao sa mga lift. Sige, naghihintay ako. Mahal, si Dupeng at ang pasimungot, ang nambuli sa kin, hindi lang ninakaw ang bahay, nanakit pa ng nanay ko. Bigyan mo ko ng numero ng pamilyang Lin. Gusto kong mamatay silang dalawa. Sige na, mahal kita, baby. Ang galing, malakas talaga ang koneksyon ni Kinshao. Dupeng, kahit magsisi ka ngayon, huli na ang lahat. Tama, wala kaming pake sa sirain na bahay na to. Kung makausap lang namin si Miss Lee, madali tayong makakakuha ng bagong... Hello, Miss Lin. Ako ang fiance ni Kinshao. May sasabihin ako sa'yo. Nakita ko ang isang balasubas. Kasabwat ng manugang ninyo. Nakita ko mismo. Ako si Lin Warner. Imposible yan. Paano ka naging Lin Warner? Hindi pwede. Tigilan mo yung pagpapanggap. Si Lin Warner ay, mataba dapat na babae. Paano mo i-explain ang cellphone ng tatay niya? Mag-isip ka ng paraan. Hindi ko rin alam. Miss, sino ka talaga? Magkalapit si Kinshao at Lin Warner, tapos magpapanggap ka pa, tagapagmana ng pamilyang Lin? Ang lakas ng loob mo. Naiintindihan ko na. Yang cellphone na yan, kay Lin Warner talaga. Pero sabi ni Kinshao, hindi lumalabas ng bahay si Lin Warner. Mga katulong lang niya, ang naghahandle ng lahat. Ikaw, katulong lang na, nagnakaw ng cellphone niya. Ayun pala, sino ang magkakagusto sa... Ninakaw mo lang pala ang lalaki ng amo mo. Wala namang pera. Kaya pala, minamaliit mo ako dahil mahirap, kaya mo ko inaapi. Ano pa, kung meron kang kahit 1% ng yaman ni Kinshao, lalabas ako dito. Diretsahan na, wala kang kwentang lalaki, kundi sa itsura lang. Mukhang ang tunay na pag-ibig. Walang kwenta kumpara sa credit card. Ito. Supreme Black Card 2. Milyonaryo lang ang may ganito. Dupeng, saan mo nakuha to? Imposible, pulubi lang yan. Galing yan sa pamilyang Lin. Hindi nga to makakamit kailanman. Warner. Para to sa bagong bahay natin. Ang password ay birthday mo. Sa'yo na lahat ng sweldo ko. Do. Nagmamalaki ka pa. Sa pera ng pamilyang Lin. Jin Kyo, umalis ka na sa bahay ko. Huwag na tayo magpakailanman. Jupe, kung hindi mo ibigay ang bahay na to, pagsisisihan mo to. Kami ni Kinshao, magrereklamo ako kay Lola Lin pagdating ng panahon. Ito ang bahay ko.
Tulad ng pag-alis mo dati. Ganoon din ang gawin mo ngayon. How, inapi ako ni Dupe. Ako ang babae mo. Kung malaman ng media, ano nang gagawin mo? Sige na, mahal, bibilhan kita ng bahay, huwag kang umiyak. Nagawa ko ng imbestigahan niyang babae. Hindi naman talaga siya pamangkin ng mga lit. Wala siyang koneksyon sa pamilya. Isang patay gutom lang yan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sa dalawa yan. Ibig mong sabihin, Matapos tayo masanay sa isa't isa. Taye. Sakto na tayo ngayon. salamat sa pagsisikap mo, anak. Mukhang karapat-dapat naman itong lalaki. Tingnan mo ang sarili mong masaya. Nakakainis kayong dalawa sa Columbuten. Taye. Anong pinagsasabi mo? Dahil nakapasa ang anak ko sa pagsubok, bukas, ipapahayag ko na ang kasal ninyo. Tito Harry, hindi pa kami pwedeng magpakasal. Anong sinabi mo? Tito, Wayner, alam kong kumpleto na ang meron kayo. Pero hindi ako pwedeng umasa lang palagi. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo, para kayo ni Warner. Hindi na mabahala pa. Mahirap ang negosyo ngayon, hindi basta-basta yan. Hindi pwedeng antayin ka, ng anak ko ng matagal. Tito, Warner, alam niyo ba ang Passion Blue Moon? Passion Blue Moon. Ako si Dupang. Huli akong namulat ng makapag-asawa sa pamilya. Dahil araw-araw akong gumagastos, lito na talaga ako. Ang pera ko, parang nagdadalang tao ng mag-isa. Patuloy lang itong dumarami. Nababaliw na ako araw-araw. Ang yabang naman. Masakit talaga, sobrang sakit. Naiintindihan ko ang nararamdaman. Gusto niyo bang maging katulad ko? Sabihin niyo na, ano ba? Pag-isipan niyo. Kung gusto niyo, kapatid na kita, pamilya na tayo. Sabihin niyo ng malakas, gusto ko, sige. Mag-workout ka, ako ang bahala sa bayad. Una sa lahat, magkapatid na tayo. Lahat ng pera galing sa pag-workout. Ginagawang pera ang taba, 100% sigurado. 10,000 piso kada kilo na mawawala. Kung kapatid mo ko, samahan mo ako mag-workout. Salamat sa pagpapaubaya ng club sa akin. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Gusto ko lang suportahan ng asawa ko. Magsisimula na ang ribbon cutting. Sana magtagumpay ang grand opening mo, mahal. Ginoong Du, Ginoong Lin, mukhang hindi maganda ang opening na ito. Manager Liang, huwag kang magsabi ng malas sa araw ng opening. Si Kinhao, nagbukas ng club sa tabi natin. Ngayon din ang opening nila. Ginagawa niya siguro ito dahil nagalit siya sa atin noon. Manager Liang. Ilang araw din kitang di nakita, pangit ng itsura mo. Grabe naman, ang Haluo ay isa sa pinakamahusay na fitness club sa industriya. Ngayon nakikipagkumpetensya pa sa Passion Blue Moon ng isang delivery guy. Ginoong Du, ang club ni Kinhao ay napakaganda at napakamura ng mga presyo. Nasa problema tayo dito. Malinaw na gustong, wasakin tayo ng tuluyan. Tama ka, kapag sinabi kong gigipitin ko kayo, tinutupad ko ang pangako ko. Chinhao, okay lang kung nandito ka para mag-promote. Pero wag kang maghanap ng gulo. Huwag kang magkabaligtad. Una, pinahiya mo ako kay Liang Yufu. Tapos ninakaw mo ang club space ko. Ako si Kinhao, hindi nagpapatalo. Ngayon, haraan ko ang entrance nyo. Hindi ko hahayaang magbukas kayo. Kayo ang may gawa nito. Binabalaan kita. Huwag mong ipagpilitan. Tumahimik ka. Noong nakaraan, nagkunwari kang sinislin at pinaloob mo ako, hindi pa kita napaparusahan. Chinhao, bantayan mo ang bunganga mo. Pareho tayong magbubukas ngayon. Kung gusto mong makipagkumpetensya, handa ako. Subukan mo. Baboy na nakameryenda, maliit lang pera mo. Di sapat pang pakain ng manok sa kalye. Barya ko lang kayang durugin ka. Makinig ka, ang kankin kayang maggalaw ng milyon sa minuto. 3 cent ang milyon? Parang barya lang.
Sa liit ng kakayahan mo, paano ka makakalaban sa akin? Shinhao, sobrang lakas ng loob mo. Di pa tapos ang laban. Huwag kang mag-una sa saya. Hinamak ang binatang Chin ng bag ito. Baka mapahiya ang buong angkan Chin. Ang dila mo. Mabubunot din yung ngiping yan. Akala mo mananalo yung luging yan? Ate, mas kilala ko siya kesa sayo. Tao, wala dapat kumampi sa kanila. Anong ginagawa nyo? Bawal pumasok. Pumunta kayo sa kabilang kalsada. Bawal dito. Sige, umalis na kayo. Ba't nyo ginaganon ang mga customer? Pamimilit to, di ba? Ginoong Ju. Wala na ba talaga tayong magagawa? Pananakot lang to. Shinhao, may sariling desisyon ng tao. Di mo mapipilit kung saan gastusan. Makinig ka. Kaya kong magpadala ng daang tao para harangan ang pinto nyo araw-araw. Ngayon, papaluhurin mo ang tauhan mo at umungal na parang aso. Kung hindi, wala kang kikitain. Gumapang ka para sakit. Kunin mo ang mga tauhan mo, umikot kayo sa club ng 10 beses. Saka kayo pwede umalis. At itong lalaking, siya ang dapat pangunahing asong gaga. Binatang Kim, pinakamasahol siyang manakot sa akin noon. Gagawin ko, iha. Bakit mo hinaharangan ang daan? Kayong dalawa ay dapat gumapa. Ano ba ang nagmamadali? Shinhao, natalo ako ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Pero kapag ikaw ang natalo, gagapang ka pa uwi para sa akin. Paano mo ako matatalo? Sa ganyang kakahandaan mag-deliver, marunong ka ba talaga magnegosyo? Makinig ka, ang club ko, mula sa dekorasyon hanggang sa mga kagamitan, pang world class ang lahat. Ang presyo ko naman, 3 beses na mas mura kaysa dati mo, kaya sabihin mo, paano ako matatalo? Jupe, ilang taon na tayong magkakilala. Kung luluhod ka lang ngayon, papaalipin kita kay Master King. Bilang ating katulong, ang sahod mo ay mas mataas pa sa dati mong kinikita. Do, hindi ka matatalo. Nakakadiri, ang ayaw ko, pinagmamalaki mo pa. Nagpapanggap ka pa rin sa harap ko. Sino ang walang mata? Ano ba ang nangyayari dito? Narito na ang Passion Blue Moon. Tol, nandito na ako. Tol, mag-workout kayo. Mag-workout kayo. Passion. Tol. Tol. Magkapatid na tayo ngayon. Sige, magpapayat ka lang, 10,000 sa'yo. Huwag kang mahiya sa akin. Tol, galing lang ako sa kabilang kalye. Nawalan na ako ng timbang. Heto, kunin mo. 10,000 para sa'yo. Ako na nagpapakain. Sa'yo nang matagal. Oras na para sumikat ka. Sabihin mo sa nanay ko, hindi ako talunan. Nag-invest lang ako. Mga kapatid, pasok kayo. Passion. Tol, papasok na ako. Tol, pamayat ako. Congrats, host. Kay futong account na nagtatapos sa 0098, tumanggap ng 500,000 dolyar. Shinhao, sa puso, minamaliit mo ang mas mahirap sa'yo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Shinhao. Ang paggamit ng dahas ay hindi magpapatalo sa mga customer mo. Kaya Shinhao, natalo ka na, umuwi ka na. Sige. Mandidaya ka na, nagmamalinis ka pa. Magpapayat ka lang, may 10,000. Imposible yan, mga artista mo lang ang mga iyon. May nakalimutan ka, Tabachoy. Makinig ka, paparating na ang inspektor ng asosasyon. Ngayon, hindi lang pera ang mawawala sa'yo, makukulong ka rin. Ganyan ang kapag kinakalaban si Master King. Jupe, binigyan na kita ng pagkakataong maging tagapangasiwa. Ikaw ang may kagagawa nito. Kapag nahanap ng inspektor ng samahan, ang ebidensya ng peking patalastas mo, ikukulong ka't ay dedemanda agad. Huwag mong isiping dahil lang, manugang ka na ng angkanlin. At nakakuha ng ilang regalo, ay bigla ka ng aristokrata. Alamin mo, sa harap ng tunay na, tagapagmana ng may kayang angkan, wala kang halaga. Alam mong patas at mahigpit ang inspector.
Mabuti naman. Pero alam mo ba kung sino nagtatag nito? Sino nagbuo ng tanggapan nila? Ang kailangan ko lang malaman, ay paparating na ang inspektor, para dapin ka sa panloloko, sapat na yon para sa akin. Ang samahang ito'y pinapatakbo ng pamilya Lee. Ang opisina ng inspector ay sa amin Lee. Ang nobyo ko'y miyembro ng Angkan Lee. Lahat ng proyekto, ay dadaan sa inspection namin. Ano nang ibig sabihin, sinasabi mo, ikaw mismo si Binibining Lin Waner, Ginoong Kim, nagpapanggap ka pa rin, hindi ka ba takot mamatay? Tanggang tao. Hindi ko na uulitin ang katotohanan. Nakikita mo, ang tanging pagkakataong lumabas siya, ay sa kaarawan ni Gilindong. Ito lang ang larawan niya. Alam mo sino kumuha? Ako mismo si Kinhao. Milyon-milyon ang halaga nito. Maraming gustong bumili sa akin. Maraming nakarinig lang sa kanya. Ako mismo ang nakakita sa kanya. Naalala ko, pagkatapos noon ay lumabas ako. Nagpapanggap ka pa. Ang baboy sa larawang ito, ang tunay na Lin Waner, utusan ka lang ng pamilya Lin. Pasensya sa pambababoy ko sa... Ngayon ay kumpirmado na. Alagang manok ka lang pala. Dupeng. Peking patalastas. Pagnanakaw sa katulong. Sa dalawang kasalanang ito, tingnan natin sino makakapagligtas sa'yo. Mga tauhan. Dalhin siya sa inspektor ng samahan. Itong inaalaga ang manok. Ipasyal nyo sa kalye. Nais kong makita ng lahat ng buong Angkan Lin kung paano ko alisin ang dalawang pasimuno. Jinhao, tanggapin mo na ang pagkatalo. Umuwi ka na lang. Kahit dumating ang inspector, ikaw lang ang makukulong. Tangang-tanga lang ang magbabayad ng mamimili sa sariling tindahan. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Honey, sayang lang ang oras natin dito. Mga walang kwenta lang sila. Huwag tayong magpapatulad sa kanila. Tama, hindi tayo kasing baba nila. Wala nang pag-uusapan pa. Ang pamimirata ni Jinhao sa merkado, sadyang sinisira ang kalaban. Takot makipagpatasaran ng patas. Ganyan ang pagdinegosyo ng Angkan Jin. Puro daya ang alam. At ikaw, Jin Kyo, tinutulungan mo siya. Nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. Lagi sinasabi ng tatay ko noon, kapag may umasar, idiretsyo mo. Okay lang dahil ang tatay ko ay Qin ang apelyido. Kawawa ka naman. Yang maling pagiging makatarungan. Ikaw, Nakakatawa talaga. Ba't nakatayo ka pa dyan? Naghihintay ng aksyon ko. Hulihin nyo! Dupeng, nandito na ang inspektor. Kahit lumuhod ka na, huli na ang lahat. Inspector Chen. Inspector Chen. Ginoong Kim, ano nang nangyayari? Parang hindi ka kilala ni Inspector Chen. Vice President Yu. Malugod na pagbati sa inyong pagbubukas. Ginoong Kim, ba't magalang si Inspector Chen sa kanila? Di ba dapat imbestigahin sila? Ba't tinatawag niya Vice Presidente? Pwede kayang siya talaga. Wala siyang kwenta. Huwag kang kabahan. Naiintindihan ko na. Baguhan lang si Dupeng sa negosyo, kaya magalang lang muna si Inspector Chen. Ganyan talaga sila, bago maging agresibo. Abangan mo, tapos na si Dupeng. Huwag nang magpakunwari. Arestuhin niyo na. Bakit? Mga manloloko sila, mandurugas ng ordinaryong tao. Masahol pa sa hayop. Nasaan ang ebidensya? Inspector Chen, pumupunta sila para pumaya. 10,000 kada kilo na mawawala. Walang bayad pumasok. Hindi ba ito panloloko? At itong babae, nagpapanggap na si Lin Wan para manlok. Tama lang na arestuhin silang dalawa. CJ, hulihin nyo. Hindi. Mali ito. Sandali, Inspector Chen. Ano nang ibig mong sabihin dito? Maling tao ang nakuha mo, di ba? Anong nangyayari? Ano nang ibig mong sabihin? Kung hindi ako ang inspect, na may hawak na responsibilidad, noon ko pa kayo pinaalis, dalhin nyo na siya. Hoy, sandali. Naiintindihan ko na. Chen, mali ang hinala mo. Diyan yung matabang. Nagkakalat ng peking patalastas, yung Blue Moon Project. Alam na ng lahat sa lungsod yan. Kumikita sila sa pagpapapayat. Hindi kaya ni Dupeng magbayad. Ako ang pinakamaraming alam. Si Dupeng, mahihirapan talaga yan. Alam mo namang wala siyang pera. Tama, dating rider lang si Dupeng. Kahit manugang na siya ng mga imposibleng may kakayahan, siyang maglabas ng ganong kalaking halaga. Peking patalastas ang ginagawa nila. CJ, may iba ka pang ebidensya. Nakita mo ba yan? Ikaw, yung mataba at ikaw.
Ganyan ang kapalit sa pagsalungat sa pamilyang Huadu. Kayong dalawa, sa susunod na makita nyo ako sa Huadu, iyuko nyo ang mga ulo nyo. At dadalhin din kayong dalawa. Hindi na tayo magkikita muli. Shinhao, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Umuwi na kayo sa inyong tindahan. Nagmamalaki ka pa habang nahuhuli ka. Supervisor Chen, nakita mo ba yon? Isang sakim na negosyante. At isang nagbebenta ng sarili. Pareho silang nagpakalat ng pet at nagmamalaki pa. Ang mga tulad nila, dapat arestuhin kagad. CJ, dalhin sa departamento ng parusa. Supervisor Chen, nagkakamali ka. Dapat siyang mataba ang arestuhin mo. Tunay at epektibo ang proyekto ni Ju, walang peking patalastas dito. Ikaw ang gumagawa ng masamang kompetisyon, ng gugulo sa merkado. Nandito kami para arestuhin ka. Impossible, impossible. Walang negosyanteng gustong malugi. Hindi totoo yan, Supervisor Chen. Nauto ka ni Dupeng. Dinaya ka niya. Nakatulong ako sa pamilyang Lin. Tumulong ka kay Ilin. Mas malaki pa ang nagawa mo para sa akin. Nabunyag ko ang eskandalo ng pamilyang Lin. Bastos ka. Nakaw ang ginawa ng manugang ng mga Lin. Natulungan kayong mandaya para sa pera. Hindi ba yan eskandalo? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ito ibinunyad. Sa'yo ko ipapasok ang kredito. Hindi ko kailangan. Ang premyo ni Ilin. Dalhin niyo pareho. Ang supervisor ayaw gumamit ng pribadong parusa. Pero hindi niya pababayaang manggulo ka. Dalhin siya sa husgado. Teka. Supervisor Chen, ako. Hindi mo ako husgahan. Mali ang akala mo. Taga-pamilya kin ako. Hindi mo ako husgahan. At nyurakan mo si Lin. Susunod ka ng pusa o ipipili. Lin. Mali ang hinala mo. Nagkakamali ka. May ebidensya ako. Ang 300 pound na babae sa larawang ito. Siyang tunay na Lin. Hindi siya ang akala mo. Ang larawang ito ay patunay na ikaw, Kinhao, ay walang karapatan na makilala si Lin Waner. Kahit harapan mo pa siya, hindi mo pa rin siya matutukoy. Chen, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba kita? Dalhin niyo sila, kami ni Waner. Walang oras para sa dalawang to. Dalhin niyo na. Dupeng, kung matapang ka, huwag kang tatakbo. Alam kong tama ako, dalhin niyo na. Malapit nang dumating ang bagong manugang. Ang manugang ko. Balita ko mas malaki ang kinita sa Blue Moon kaysa sa akin. Ang batang yun. Ikaw ba? Lupang. Oo, ako to. Malapit na ba ang kasal natin? Kaya, ano sa palagay mo? Magugustuhan kaya ni Waner ang sorpresang ito? Nakakagaan ng loob ang iyong paghahanda. Sakto, kailangang mag-usap kaming tatlo tungkol sa mga detalye ng kasal. Tayong tatlo? Ang pinsan ni Lin Shi Waner. Siya ang magiging abay mo. Bayaw. Sige, umupo na kayong lahat. Pumunta si Waner para tingnan ang mga damit pang kasal. Narito na rin kayong dalawa. Tagumpay din ang inyong trabaho. Bata, mas mayaman ka na ngayon sa akin. Tiyo, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko ang pagmamahal kay Waner, pangako. Pero, gusto kong magayos tulad ng dati. Sa kasal, bigyan natin ng sorpresa si Waner. Magdadamit tulad ng dati? Ang singsing na ito, ibibigay ko na ngayon sa'yo. Bilasin mo, sila yon. Kung retrato na. Bilisan. At ate, huwag mong sabihin, kay Waner ang pagpapapayat ko. Gusto ko siyang magulat sa kasal. Ha? Ipasa ang litrato sa puno ng pamilya pagkatapos. Tapos na, nakuha na. Bakit ako nagkaanak na tulad mo? Ang panganay ng Angkan Kin, tinalo ng baguhan sa negosyo. Inagaw ng supervisor, nahuli sa panloloko, ginawa mo akong kinde, nawalan ng dignidad.
Tatay, hindi ko rin inaasahan to. Si Lin Warner, puro kasinungalingan ang chismis. Kasalanan ng magkapatid na Lin Warner at Lindong kung hindi sila tumulong. Hindi ako matatalo ni Dupeng. Tio Kim, dati lang siyang delivery. Wala siyang kakayahan. Talaga? Tingnan mo ito. Ito ay, ako na nang nagsabi, hindi ako nagkakamali. Ito ang tunay na Lin Warner. Nagnakaw talaga si Dupeng. Sage, Supervisor Chen, nakakuha ka ng pera kay Dupeng. Bakit mo siya pinagtatanggol? Lin Warner, Dupeng, inyong nyurakan ang dangal ng Angkan Kin. Babawin ko lahat sa kanilang kasal. Ang Angkan Kin. Oras na para kumilos. Anak, gawin mo ang gusto mo ngayon. Tatay. CJ. One Air. Pinagbabawal ang mga delivery boy sa harapang pinto ngayon. Nasaktan ka ba sa pagbagsak mo? Gusto mo bang pumasok? Hanap ka ng butas ng aso at gumapang ka riyan. Huwag kang mahuli sa kasal mo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Hindi ka pa ba natuto noong nakaraan? Ano, sino ang nagkakandara pa dito? Wala ka bang mas malaking butas ng aso na paggapangan? Lumapit ka, meron ako riyan. Umalis ka sa daanan ko. Kasal ko ngayon. Kung gusto mong gumanti, haharapin kita kahit kailan. Akala mo karapat-dapat kang pagkagalitan ng Angkan Kin. Hindi ko alam ang pakay mo. Pero ngayon, ako ang may-ari dito. Hindi ka welcome. Dupeng, ang usapan ngayon ay hindi kung welcome ako o hindi, kundi kung matutuloy ba talaga ang kasal mo. Gumapang ka sa ilalim ng braso ni Kin at papapasukin ka namin. Bilisan mo, sa ganitong masamang panahon, ibabaling mo pa ang binti ko. Gaano pa katagal ako maghihintay sa'yo? Kaya mo ba talaga to? 3 malalaking bagay sa buhay. Sa araw ng kasal mo, hindi ka pwedeng magpakalat-kalat. Sobra na talaga si Binata Chin na to. Naglakas loob pang bastusin ang manugang ng Angkan Lin. Masyadong mayabang ang Angkan Ki. Kahit kompetisyon sa negosyo, walang batas na nagsasabing manira ka sa kasalan. Ang manugang ng Angkan Lin, ha? Magaling kang magsalita, ha? Pero Dupeng, huwag mong kalimutan, nakabuka ka lang sa iba. Hindi ako ganoon. Kung wala ang Angkan Lin, ano ka na? Kung wala ang Angkan Lin, may pera ka ba? Kung wala ang Angkan Lin, karapat-dapat ka bang kausapin ako? Fair. Nangahas kang gumawa pero takot aminin. Mukhang totoo nga. Ikaw, lalaking ikakasal. Dahil napasok mo na ang Angkan Lin. Aminin mo na ng harapan. Ang kalokohan mo, sinasamantala mo ang Angkan Lin, pero ayaw mong umamin na umaasa ka sa kanila. Huwag kang walang utang na loob, ikakasal. Uulitin ko, ako si Dupang, hindi umasa sa Angkan Lin para umangat. Sa Angkan Lin ang bulwagang ito. Ang lahat ng preparasyon ay galing sa Angkan Lin. Ikaw naman? Ikaw ikakasal. May inimbitahan ka bang artista para tumulong? Wala akong nakita. Nagbigay ka ba ng mga sobre para sa bisita? Hindi. Wala kang hiya na magpakasal ng walang dala. Binata Kin, pinapahirapan mo siya. Kailangan pa niyang magbigay ng sobre si Dupeng. Ikaw, ikakasal. Hindi mo kaya, dahil libre lang ang lahat sa kanya. Libre lang ang kinain niya. Kaya bakit siya magbibigay? Jin Kiyo, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Alam ko. Wala kang bayad. Ikaw. Nakakakahiya. Nakakakahiya kayong lahat. Kahiyan sa pamilyang Lin. Mga binibini at Ginoo, noong nakaraang taon sa kasal ng pamilyang Kin, masayang dumalo ang bawat panauhi. Masayang dumalo ang bawat panauhi at lalong masayang umuwi. Akala ko sa pinakamayamang pamilya sa Huadu, hindi ito magiging kahiyahiya. Pero ang totoo, ang groom ay isang palamunin. Oo, talagang kahanga-hanga ang kasal ng pamilyang Chin. Ipinandakila ang kapangyarihan ng pamilya. Hindi nauunawaan ng groom.
Manugang lang siya. Ano ba ang maibibigay niya? Nasa Old Master Lin ang lahat. Exact. Pera ko ito. Walang ibang magdedesisyon sa paggastos. Mga bisita, magsaya kayo. Manggugulo kayo, kalimutan nyo na. Ang totoo, parasito ka lang sa aming mataas na lipunan. Dahil sa mga siramong seke, sino ka para mangganti? Bitawan mo ako. Magsisimula na ang kasal ko. Humiwalay ka sa daan. Aayusin natin to mamaya. Naipit ka pa sa sarili mong kasal. Bigyan mo lang ng sobre ang mga tao ko. Makakapasok ka na. Kung gagapang ka sa ilalim ko ngayon, papalusutin kita. Qin Hao, nandito ka ngayon. Para lang mabawi ang dangal na nawala sa'yo. Pero sabihin ko sa'yo, ikaw mismo nagpawala niyan. Wala kang ibang sisisyan. Dahil lang manugang ka ng pamilyang Lin. Nakikisikat ka na, nagmamalaki ka pa, tumingin ka sa sarili mo. Jin Kiyo, mula kolehiyo hanggang ngayon, hindi kita pinabayaan. Mas gugutuman ko pa sarili ko, kaysa mawalan ka. Tapos na ang kwento natin. Basta huwag ka lalampas, palalampasin kong nagising ka na. Kung hindi, Ano kung hindi? Qin Xiao, hinahamon niya ako. Tao, ipiring niyo tong palamunang, duwag na parasito. Paakyatin ang bawat bisita na tapakan siya, ipamukha niyong hindi madaling pumasok sa mataas na lipunan. Bakit wala pa ang lalaking ikakasal? Naubusan na ng pasensya ang lahat. yan ba ang tagapagmana ng pamilyang Lin? Katulad ng mga chismis. Daw 300 pound na baliw, mukha nga. Sino ba kayo? Ang kapal ng mga mukha niyo, hindi niyo ba alam na? Manugang siya ng pamilyang Lin? Siyempre alam namin. Miss Lin, niloloko ka. Ano ang sinabi mo? Hindi ba ito pinakamalaking eskandalo? Nadia ang pinakamayamang anak sa Wado. Kung kumalat to, hindi lang si Lin Waner, pati si Ji Lindong. Hindi na makakaharap sa Huadu. Dupeng, baka hindi mo matiis ang araw na to. May ebidensya kami. Akala ni Qin Hao ako si Waner. Dupeng, gamit ang pangalan ng pamilyang Lin. Nandaya ka. Ginahas mo ang alilanyo. Waner, Hija, siya nga. Nakita ko silang magkasama, nagyayakapan at naglalambingan. Habang wala ka, ano pa kayang ginawa nila? Hayaan ang mga gwardya. Naghihintay pa si Itay. Huwag kang mag-alala, Hija. Ang mga sinabi nila kanina, hindi ko pwedeng baliwalain. Jupen, tatakas ka na, huli ka na. Takas, bakit ako tatakbo? Dapat kang matuwa at malapit na ang maswerteng oras. Wala akong oras para sa inyong dalawa. Akala mo'y ikaw pa rin ang manugang ng pamilyang Lin? Nandaya ka sa inaanak nila. Para ka ng patay. Huwag kang mabahala, binibining Lin. Ngayon mismo, ipaglalaban ko ang hustisya mo. Huwag mong dumisan ang iyong mga kamay. Ako na ang gigiba kay Dupeng. Para di mo na kailangan. Tungkol naman sa katulong mo, mahilig siyang magbenta ng aliw, di ba? May lugar ako, kung saan pwede siyang magpakasarap. Binatakip. Magandang plano yan. CJ, kukuha na ako ng tao para sa'yo. Isa ibebenta, isa sisiray. Teka. Binibining Lin, di mo basta mapapalampas ang tama at mali. Malinaw sa akin ang tama at mali. Dalhin niyo sila. Kereslin, huwag mong pagtaksilan ang kabutihan. Tinutulungan ka naming ayusin ang iskandalo. Huwag mo kaming atakihin. Imulat mo ang iyong mga mata. Si Dupeng ang manugang ng pamilyang Lin. Sino ka ba? Para pagmaliitin siya, kahit manugang mo siya, di mo pwedeng baliwalain ang tama at mali. Ang marangal na binibining Lin, di makilala ang putit itim. Gagamitin mo ba ang kapangyarihan ng pamilya para durugin kami? Ngayon pati katotohanan ayaw nyo na. Ikaw, Sino ang may sabi ng kabila? Laging inaapi ng makapangyarihan ng mahihina. Oo. Tumutulong lang si Binata Chin sa'yo. Sobra na ang ginagawa mo, Ereslin. Kapag may kapangyarihan, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Kahit ang mga pangunahing pamilya tulad ng Kins, ay di rin iginagalang dito. Paano pa kaya kaming maliliit na pamilya? Mas mabuti pang umuwi na lang. mukhang ikaw ang nagbabaluktot ng katotohanan. Tingnan nyo, nananakit na siya. Tama na.
Habang nandito ako, walang sinuman ang makakaapi sa manugang ng pamilyang Lin. Walang dapat umapi kay Dupe. Binibining Lin, kahit si Young Master Chin ay may konting kalokohan, mali pa rin ang manakit ng kapwa. Gagamitin mo ba talaga ang lakas para patahimikin ang lahat? Nagpapakita ka ng kapangyarihan. Dupeng, pampamilya niyong usapin yan. Wala kaming pakialam. Pero sa masayang okasyon na tulad nito, nandito lang si Qin Xiao para magdiwang. Dapat humingi ka ng paumanhin kay Qin Xiao. At kalimutan na ito. Tumahimik ka. Tatanggapin kaya ng pamilya Qin ang aking Kung hindi niyo alam ang buong kwento, huwag kayong maghusga, huwag kayong magsalita ng walang alam. Huwag kang magsalita, hindi natin sila kayang saktan. Akala mo nakahihigit ka dahil sa pera, napaka-unreasonable mo. Binibining Lin, nang ang lupo ng pamilya Lin ay nagbigay ng problema sa akin noon, wala kang imik. Hindi ba't dapat modelo kayo sa negosyo, walang paboritismo, walang pag-abuso sa kapangyarihan. Ngayon, kung hindi mo siya sisirain, sa harap ng lahat, hindi masasayahan ng kahit sino. Ikaw. Tama, maganda ang punto mo. Kahit ika'y pinakamayamang tagapagmana, hindi mo pwedeng apihin ang mga tao. Huwag ninyong pakinggan ang kwento ni Qin Hao. Magsisimula na ang kasal. Sumama ka sa akin at lalabas ang katotohanan. Ang sino mang magkalat ng kasinungalingan ay dapat panagutan ng mga ito. Huwag kang magkunwaring inosente. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagsisinungaling. Man mga saksi o ebidensya ang kailangan mo, marami akong dala. Ito, larawan ko at nang hipag ko ito. Sa pagbubukas, lahat ay makakapagpatuloy. Ikaw at ang taong yan. Ngayon ay ipinaglalaban ko si Miss Lin. Tama. Ang pamilya Lin ang sumisimbolo sa negosyo ng Huadu. Sa iskandalong ganito, kasiraan ito para sa Huadu. Apektado lahat ng negosyo sa Huadu. Kung hindi aksyonan ng pamilya Lin, ang pamilya Qin ang kikilos. Sirain mo siya para sa akin. Sino ang may lakas ng loob na hadlangan ako? Muling tingnan mo kung sino talaga ako. Huwag kang magsalita, hindi natin sila kayang saktan. Lindsay, binibining Waner. Nandito rin ang kapatid mo. Sa puntong ito, pinagtatakpan mo pa rin si Dupe. Sa totoo lang, hindi naman kayo kagila-gilalas. Sarhan mo ang bibig mo. Qin Xiao, sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino si Lindsay? Siya ang tagapagtanggol ng pamilya Lin at ng buong komunidad ng negosyo sa Huadu, pangulo ng Lindsay Society. Ang magkapatid na Lin, isang tagapagmana, si Lindsay ay may 30,000 kataong seguridad. Sino ang maglalakas loob sumalungat? Hindi kami nanlalamang gamit ang aming pangalan. Ngunit hindi ibig sabihin na pwedeng pagsismisan kami ng basta. Qin Hao, mula nang magsimula kang man-aira ngayon, pinagtiyagaan at pinakiusapan kita. Kung hindi lang sa kasal ko ngayon. Nanggugulo ka. Dupeng, tandaan mo ito. Kahit pa isuot mo, ang mamahaling suit na yan. Di mo maitatago ang basura mong ugali. Kami ni Miss Waner, dalawang tagapagmana kami, sa importanteng usapan. Sinong nag-imbita sa'yo? Qin Hao, lahat ba ng ginagawa? Representante ng angkan nyo? Sa totoo lang, gusto ba ninyong mawala sa Huadu? Miss Lin, ginagamit mo ang samahan ng kapatid mo para patahimikin ako. Akala mo tama yan. Lagi mong sinasabing walang silbi kapatid ko. Pero ikaw ang di nakakaintindi ng sitwasyon. Ikaw talaga ang talunan dito. Lin Waner, huwag kang magmalaki. Sa huli, ako pa rin ang panganay sa Huadu. Nahuli ko ang manloloko para sa'yo. Iniligtas ko reputasyon nyo. Di ka man lang nagpasalamat. Ngayon ako pa ang target mo. Di mo karapat-dapat ang respeto ng mga Lin. Wala na akong pasensya. Umalis ka sa daan. Dupeng, hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin. Nagmamakaawa ka para sa mayamang pamilya. Lin Waner, anak ka ng pinakamayaman. Ang kasal mo, representante ng negosyo sa Huadu. Kung pakakasalan mo ang manlolokong to, una akong tututol. Wala ka namang say dito. CJ, tanungin natin ang lahat kung sang-ayon sila. Lin Waner, gusto mo bang maging katawa-tawa, ang negosyante ng Huadu? Pag kumalat ang balita, tatawanan tayo ng buong hansya. Wala daw bayag ang negosyante dito. Di pwedeng pakasalan ng isang manloloko. Di pwedeng pakasalan ng isang salbahe. Di siya pwedeng pakasalan. Kita mo, ako ang gumagabay sa negosyo ng Huadu. Tama na yan, Qin Hao. Pumunta ka rito para sirain ang kasal ko. May plano ka talaga. Ano ba talaga ang pakay mo? Gusto kitang patayin. Dahil inapi mo ako.
Kinhaw, huli kong babala. Pumili ka. Umalis ka o harapin ang husgad. Gusto mong husgahan ako sa harap nila? Anong basihan? Dahil ininsulto mo ang manugang namin, si Jupeng. Si Dupeng na naman. Dupeng, napakaswerte mo talaga. Nakuha mo pang ipagtanggol ni Miss Lee, kahit kalaban ng marami. Pero malaman mo, kahit pa pampublikong paglilitis, hindi ako natatakot. Gagalaw ka ba o hindi? CJ, papasukin kita para matanggap mo ang nararapat sa'yo. Bantayan mo ang tono mo, sakit. Lin Waner, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong kalimutan, ako rin ang panganay na anak ng pamilyang Huadu. May karapatan din akong ipaglitis siya. Gusto kong makita ng tatay mo, gusto kong malaman ng buong syudad kung gaano kakahugda na magtitiis ka sa katulad niya. Ginawa mo ngang kahihiyan, ang aking kasal. May hangganan ng pasensya ko. Tapos ka na ba? Hindi pa ako tapos. Dupeng, hanggang mawasak ang reputasyon. Hindi kita palalampasin. Akala mo makakalusot ka ngayon. Ngunit isinusumpa kong titigil ng maging lead. May sumalo sa kanila para sa akin. Ihatid sa puno ng pamilya. Opo, Pangulo. Pangulo. Kailan na upo si Lin Waner sa Lindsay Society? Teka, sandali lang. Binibining Lin. Kung may di pagkakasundo, humarap tayo sa patas na paglilitis. Huwag gamitin ang kapangyarihan para sa paghihiganti. Lin Waner, para lang patahimikin kami. Isusuko mo kami sa samahan. Alam mo ba, na ginamit ni Dupeng ang trabaho niya para makipagkalo niya sa iba? Jin Kyo, huwag kang magsalita ng walang basehan. Panagutan mo ang mga salita mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Sino ang naghahatid ng pagkain magdamag? Palagi kang gabi-gabi sa labas. Huwag mong sabihing walang kalokohan. Nagpapakapagod ako sa pagde-deliver. Lahat ng kinain, ininom, nagamit mo, pati matrikula at gastos mo, at ang bahay. Kaninong pera ang pinambayad? Huwag kang magpakasikat. Trabaho mo lang yon, Lin Waner. Hindi karapat-dapat ang ganitong lalaki. Kinakalaban mo ang bawat negosyante sa syudad. Walang kahihiyan, walang hiya, dalhin ang basura. Lin Waner, saan mo ako dadalhin? Pag-usapan natin to. Ngayon ka magsusorry. Huli na. Kung hindi ka didisiplinahin ng tatay, ako na ang bahala. Tol, kasama ni Tito Lin si ate sa pag-ayos. Malapit na sila. Tay, tulungan mo ako. Isusuko ako ni Lin Waner sa Lindsay Society. Naghihiganti siya. Tulong, nandito kami para magdiwang. Anong ginagawa ninyo? Puno ng Kin family. Nagpakalat ng chismis ang anak mo at minura ang manugang namin. At sinalanta pa. Hindi ba dapat parusahan? Hindi ka panipaniwala. Bitawan mo. Anak ko, si Kinde. Ako ang bahala sa kanya. Wala kang karapatang makialam. Tama ang puno ng Kin family. Pero binibining Lin, ganito ba trato ninyo sa mga bisita? Hahayaan mong mangapi ang bata. Nagpapanggap na hukom? Akala mo ba ang Lin family ay pwede gumawa ng gusto nila? Puno ng Zhao, puno ng Chu. Anong sinasabi mo? Kumakampi ka ba sa Kin family? Para siraan ang Lin family? Manatili tayo sa katotohanan. Tatay ng babae si Dupeng sa tinutulungan ko lang linisin ang pangalan ng Lin family. Pero hindi lang tinakpan ni Lin Waner, ginawa pa niya to sa akin. Lahat dito ay saksi. Dapat ipagtanggol mo ako. Hindi ka panipaniwala. Mas mayaman man ang Lin family, dapat may respeto pa rin. Dahil inapi mo ang anak, utang mo sa akin ang paliwanag. Paliwanag ang gusto mo. CJ, papuntahin mo ang anak mo para humingi ng tawad sa mga kanyang yurakan. Pinagtatanggol pa ni Lin Waner ang kerida, at gustong paaminin ang Chin family. Hindi ba yan kahihiyan para kay Chin Xiao? Hindi lang kay Qin Xiao, kundi sa buong Qin family. Magsusori kami sa walang kwentang tao. Puno ng Chin, kailangan mong humingi ng tawad, kasama ang mga sinabi mo. Talaga namang, wala sa lugar ang asta mo. Akala mo makakasabay ka sa mataas na lipunan. Kapag ginulo mo ako, pagsisisihan mo yan. Lin Waner, may chismis na 300 libra kang baliw. Ikaw, Ngayong nakikita kita, walang katotohanan pala.
Kung tatanungin mo ako, hindi ka lang siraulo, tanga ka rin. Ano ang sinabi mo? Miss, may problema. Anong nangyari? Nakubkob sina Jeline at Miss Do. Ano? Hindi mo maintindihan? Gaya ng inaasahan, tanga. Tinatawag kang matabang baboy na walang hiya. Nakuha mo ba iyon? Huwag mong banggitin yung malaking ulo at lantan tenga. Tama talaga ang puna ng puno ng pamilyang Kim. Akala ko dati nakakahiya na. Pinagtatanggol ng pamilyang Lin, ang manugang nilang manloloko. Pero ngayong nakikita ko to, pinagtatakpan ni Lin Wanner si Dupang. Siguro takot siyang walang magkakagusto sa kanya. Ang sakit naman nun. Pero mukhang totoo nga. Kung hindi siya Lin, sino aangal sa kanya? Nung nag-open bid sila sa kasal. Si Dupeng lang ang kandidato. Kaya pala si Dupeng lagi nilang kinakampihan. Pangiinsulto sa itsura. Pagtatawa sa katawan. Kayo ang tunay na kahihiyan ng wado. Kung hindi kayo paaalisin ngayon, ako na mismo ayaw magpakasal. Matatapang lang sa salita. Kahit dumating sila, hindi niya kayo basta papalisin. Akala mo bilang bagong pinakamayaman sa Hwadu. Hindi ka na pwedeng magsabi ng kahit gamitin mo ang impluensya ng mga Lin para patahimikin ako. Mapipigilan mo ba ang lahat dito? Ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat magsalita. Dito. Ituro mo ulit ang babae ko at pagbibintangan kita. Dupeng, subukan mong magtanong kung option ang kontrata ng kasal sa mga Lin. May gustong magpakasal sa matabang baboy na to. Tumahimik ka. Sige na, sige, mga tao. Kung mag-open bid ang kontrata ng mga Lin, simula sa 100 piso. May tatangkilik ba? Lahat tayo dito, bilyonaryo, ang mag-uwi ng pasanin ng tunay na katawa-tawa. 100 piso, lugin-lugi ka pa. Ang anak ko'y may talino at pogi. Hindi papakasal sa matabang baboy. Hindi, bilang puno ng pamilya niyo, para lang matakpan ang anak mo, ginagamit mo edad mo. Ito ba ang pamana ng pamilyang Kim? Hindi kailangan ng Kim family ang komento mo. Ang punto, junior ka lang, kung nandito si Lindong, baka rumespeto pa ako, pero nagmamalaki ka sa harap. Wala kang kwenta. Tumahimik ka, Tabachingching. Hintayin mong dumating ang tatay mo bago ka magsalita. Ginagamit ng punong Chin ang kanyang katandaan para mang-insulto ng itsura. Hindi karapat-dapat sa posisyon niya. Utang mo sa amin ang paghingi ng tawad. Ang kan ba ng Lin ay galing sa pag-aalaga ng baboy? Kayo pong lahat, bilang mukhang patong utak niyo'y katulad din. Sino ba sa tingin mo ang iyong nakarapat dapat humingi ako ng paumanhin? Tay, malinaw ang pinanggalingan ni Dupeng. Kilala siya ng buong lungsod bilang pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Sarili kong pinaghirapan, alaga sa pamilya. Pareho lang tayong tao. Wala akong utang na loob kanino man. Yang kayabangan mo, kaya kong tapatan ng pikit mata. Dupeng, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kung di ka, luluhod at hihingi ng tawad. Sa harap ng lahat, huwag ka nang umasang aalis. Kitang-kita ko, may masamang balak ka. Gigibain kita. Patong sinong magtanggol sa'yo, sisirahin ko rin. Kasama si Lin Wanner, walang exception. Sino mang magtangka sa asawa ko? Lin Wanner. Imposible. Paano siya naging Lin Wanner? May chismis na 300 libra ang timbang niya. Pero sa tagal ng panahon, may nakakita na siguro sa tunay niyang mukha. Hindi pwedeng peke ang mga chismis. Tatay, yang putang yan. Aba-aba, nandito ka talaga, daga ka. Tumahimik ka. Anong klaseng tagapagmana ka? Kahit nandito si Wanner sa harap mo, di mo siya makikilala. Impossible. Wala siyang pagkakatulad. Sa mga chismis, hindi siya si Lin Wanner. Nagpapanggap lang yan. Ang ganda-ganda niya. Bakit siya magkakagusto? Sa isang tabachingching, nagbibiro lang yan. Siyempre si Lin Wanner yan. Kasi walang may gusto sa kanya. Kaya nagkagusto siya kay Dupeng. Pera lang nakikita mo. Di mo nakikita ang kabutihan sa tao. Gusto mo lahat, di mo naman magawa. Sino ka para humusga? Ako. Mandar ambong, manloko ng tao, kumain at tumak.
Sino ka para magtanong sa akin? Husgahan ng asawa ko. Hindi ko. Kusa niya akong binigyan ni Dupe. Lumuhod ka. Nasiyahan ka na. Ikaw ang may gawa nito. Isang anak ng mga lit. Ang lakas ng loob mo. Dinudusta mo ang mga kid. Sa harap ko mismo, walang respeto sa nakatatanda. Kung wala ako ngayon, alam mo ba kung paano mo kami apihin? Tigilan mo ang paninira. Xiaoxi. Kunin mo ang puno ng pamilya. Di ako sapat na matanda para pigilan siya. Pero siya, Nang dumating si Warner, kulang nalaman, ang mga taong ito, di lang sa akin at sa kapatid mo. Makinig ka sa kapatid mo, huwag kang mabahala. CJ, Puno ng mga chin. Huwag nang magpanggap. Dinala mo ang mga Chu at Zhao ngayon. Handa ka talaga. Hula ko. Target mo ang pwesto, di ba? Ano? Di sila narito para batiin ka. Gusto nilang ibagsak ang mga Lee, maging nangungunang pamilya. Pero mahina sila. Kaya, nakikipagsabuatan sila sa mga Zhao at Chu. Gamitin ang pagpupulong para umangat. Mali ba ako? Ano kung tama ka? Suwayin ng mga Lin ay kamatayan. Nangunguna ang mga Lin, sunod ang Qin, Zhao at Chu. Dati nag-aaway ang tatlo. Ngayong magkakasama, baka kayanin nila. Puno ng mga Chin. Away ng mga puno ng pamilya ta, hindi ng mga bata. Huwag gamitin ang tasal para umangat. Mali yan. walang kinalaman ang mga kabataan. Kung gusto mong lumaban, harapin mo si Jilin mismo. Matandang Chin, bitawan mo na yan. Ang hakbang na ito'y talagang kainahinala. Umalis ka na. Ano ng kapal ng mukha mo, isang mababang uri ng pamilya, ang nangahas magsalita dito. Tigil, bisita ko siya. Hoy, bata, bisita mo yan. Tama. Isang talunan lang. Ang paggamit sa pangalan ng pamilyang Lee para pagandahin ang sariling imahe. Salamat sa pagsalita. Kung kailangan mo ng tulong, puntahan mo ako kahit kailan. Bata, mabuti ka naman. Subalit payuhan kita. Huwag gamitin ang kapangyarihan ng Lee para magpa-importante. Bawiin mo ang iyong calling card. Kahit galing sa hamak na pamilya, hindi ako aasa sa inyo. Para sa suporta ng Lee, kunin mo. Ano ba ang problema mo, bata? Pamilyang Domdom. Kumpleto na ba tayo? Magsimula na tayo ng pulong. Ang pagtaas ng stock market, siguraduhin makasabay tayo. Kumusta ang mga proyektong real estate? Umaandar ba ang mga ito? Maayos ba ang parehong kontrata? Ang mga konstruksyon, ikaw pa rin ang tagapamahala? Siguraduhin kontrolado ang lahat. Kung may magagandang proyekto, ipaalam mo. Sana'y kumita tayong lahat ng sama-sama. Noong nakaraan, ang Grupo Pompey ay bumili ng maraming pamilya, pero hindi namin nakita ang totoong may-ari. Si Dupont pala ang boss. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina, boss. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa inyo. Kung may manggahas na lumaban sa inyo, isusugal ko pati pamilya ko para protektahan kayo. Bisita ka namin, hindi tama ang pagpapahirap. Sa isang bisita, magsaya ka na lang. Ano ang sinabi mo? Tumahimik ka. Ang pamilyang Lin ay may mga partner. Hindi alipin at amo. Ikaw. Totoo ba? Ang ibig mong sabihin sa lahat ng nandito, kami lang na tatlong pamilya, ang may ambisyon sa Huadu. Ang pamilyang Qin ay may malaking pangarap. Pero kayo, mga duwag na gustong yumaman, pero takot kumilos. Kung gusto niyong yumaman, sabay-sabay tayong kumilos. Tama, give ng pamilyang Lin, ang pinakamakapangyarihan sa Wado. Mabuhay ang pinakamagaling. Warner, huwag kang matakot. Lampas na ito sa lahat. Sinasadya nilang pasiklabin ang ambisyon para kalabanin ang mga Lin. Dati, hindi sila makalaban sa mga Lin dahil walang pag-asang manalo. Pero ngayong may namunguna na, hindi na natin alam ang mangyayari. Kuya, umalis ka na. Bago pa lang ang negosyo mo, huwag kang makisali dito. Ano ang sinasabi mo? Paano ako aalis ngayon? Huwag kang mag-alala habang nandito ako. Hindi kayo dapat mangamba. Dupeng,
Wala ka talagang alam sa tunay na buhay ha. Wakas na ng pamilyang Lin ngayong gabi. Ang mga kakampi mo ay wala na. Mukhang, hindi ka pwede mamuno dito. Wala kang karapatang makialam. Ikaw, Qin Xiao, wag mo nang pagtalunan. akala mo ba importante ka? Hindi man ako makapagdesisyon, pero kayong okay lang ba sa inyong maging pangalawa habang kung wala sa inyong may tapak? Ako na mismo ang upo dito. Ang pamilya kong Kim ay maglalabas ng 50 bilyon para bilhin ang lahat ng ari-arian nila. Kung gera ang gusto mo, lalaban kami. Bumaba ka muna sa trono mo. Anak, lahat na yan ng pera natin. Nababaliw ka na ba? Dapat pina-invest mo muna sila. Maaari na tayong umupo at anihin ang mga gantimpala. Ganito ka mananalo sa huli, tatay. Mga tiyuhin, ang kapalaran ay nasa matapang. Ang mga duwag ay magugutom. Ngayon, ako si Qin Hao, ang magpapasya para sa pamilya natin. Hayaan nating makita ng mga talong ito kung ano ang kayang gawin ng angkan natin, Kim. Huwag ninyong pakinggan ang mga sinasabi niya. Ang Angkang Lin ay patas sa pakikitungo sa lahat. Walang sino mang nalugi dito. Lahat tayo ay kumikita. Huwag nating hayaang guluhin niya ang lahat. Binibining Lin, hindi kita tina-target. Ayoko lang talagang makitang nakaupo dyan ng tarantadong Chin. Sa upuang iyan, paano kung ako na lang ang umupo dyan? Lahat tayo ay kumalma muna. Matatag ang negosyo sa Wado ngayon. Walang saysay ang mag-away tayo. Binibining Lin, natatakot ka bang bitawan ang pwestong number 1 sa Huadu? Kung makakaupo dyan si Qin Hao, bakit hindi ako? Wakasan ang Angkang Lin. Ang pinakamagaling ang manalo. 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 Anak kong mahal, ang galing ng ginawa mo. Ipinagmalaki mo ang iyong ama. Talagang ikaw ang paboritong panganay ng angkan natin. Angkang Lin, simula ngayon, wala na kayong saysay sa Huadu. Nag-iisip ka na naman. Domja, tutulungan ko ang Angkang Lin. Maganda. Dupeng, Lin Waner, patungkol kay Lin Xina, nagtangka pang tumakas. Kayong lahat ay magiging parang karning panggatong sa apoy namin. Matagal ka na bang nakaupo sa pwesto ng manugang ko? Ginoong Lin, hindi ako ang nagsimula nito. Wala akong kinalaman dito. Nag-usisa lang kami sa pinagmulan ng pamilya Lee. Kung hindi ito gagawin ng pamilya Chi, hindi rin namin gagawin. Talagang wala akong kinalaman. Tatay, nandito ka na. Kung hindi ka pa dumating, hindi namin kakayanin ni Dupang. Huwag kang mag-alala, kahit wala ako. Ligtas ang pamilya Lin. Si Dupang ang magtatanggol sa atin. Tatay, ano pong sinasabi ni? Kakasimula pa lang ni Dupang ng negosyo. Kung magkakaroon ng negosyo na digmaan sa Wado, hindi natin siya madadamay. Ang hirap ng pinagdaanan niya. 8. Nag-usap na ang bayaw at ang puno ng pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Ginoong Lin, ako ay may malaking respeto sa inyo. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Umurong na kayo para mapanatili ang dignidad ng pamilya Lin. Ang pamilya Chu, 30% lang ng kayamanan ninyo. Sapat na yun para sa amin. Tumatanda na tayong lahat. Ang pinakamataas na pwesto sa Wadu. Para sa mga kabataan na. Tama ang sinabi mo. Oras na para sa mga kabataan. CJ. Mabuti at naiintindihan. Ito ang kasunduan, umurong na kayo. 30% sa Zhao at Chu, 20% sa akin, ang tira sa ibang pamilya. At, gusto ko si Lin Waner. Isang tunay na dalaga. Sakto. Talagang sakto. Qin Xiao, bakit mo siya gusto? Eh ako. Umalis ka. Nakaupo na ako dito. Paano mo kayang karapat-dapat? Diyan, hindi sa iyo ang upuang iyan.
Dongja, maupo ka na. Dongja, maupo ka. Dongjia, paano nagkaroon ng Dongjia ang pamilya Lee? Yung delivery boy lang ba yan? Paano ito nangyari? Impossible. Hindi ganoon kalakas ang pamilya Lee. Paano nangyari? Mali ba ang desisyon ko? Dapat bang hindi ako umalis kay Dupeng? Ang pamilya natin, binili na ni Dupeng. Sabi ng bayaw, hindi bili kundi pamumuhunan. Kumikita siya sa charity weight loss. Hindi siya marunong gumastos. Ngayon, tayo na ang bahala sa paggastos. Malaki ba talaga kita sa jeep? Kahit gaano kalaki ang kita ng Blue Moon, hindi maaaring malampasan ng pamilyang linya ng ganun kabilis. Nagluloko lang ako kanina. Wala naman akong nasabi. Dongja, maupo ka na. Wala namang pera si Dupeng. Hindi niya kaya ang ganitong klase. Naloko kayong lahat sa kanya. Kung ayaw sumuko ni Lindong, magtulungan na tayo. Sugod na tayo, masisira natin ang pamilyang Lin. Ikaw, bumaba ka. Tignan natin sino ang maglakasang humawak sa anak ko. Nandito ang 3 malalaking pamilya, at mga angkan ng Huadu. Hindi nyo kami magagalaw. Tingnan mo ng sarili mo. Tay, anong nangyayari? Kuya Kim, ano ng problema? Anong nakita mo? Alam ko na mula pa sa simula na may manggugulo sa kasal ng anak kong babae ngayon. Akala nyo ba talaga na ang mansyon ng pamilyang Lin ay lugar na pwedeng pasukin ng mga paparazzi? Lindong, alam nyo na ang plano namin. Balak naming ilantad ang tunay na pagkatao ng anak ko at ang tunay na pinagmulan ng manugang ko sa kasal. Pero hindi ko inakala na hindi nyo pa mahintay yon. Tunay na pinagmulan. Dupeng, ang manugang kong ito ay yumaman sa pagsunod sa Blue Moon at nagtayo ng Pompey Foundation. Siya ngayon ang punong investor ng pamilyang Lin. Ikaw, paano ka nakapagtatag ng foundation? Kailangan ng 12-dosenang mayayamang backers para dyan. Dahil ako ang may gintong naniniwala ka dyan? Dupeng, anong karapatan mo? Bawat miyembro ng Blue Moon ay aking kapatid sa panunumpa. Mas madaling sabihin, mas marami akong kaibigan kaysa sayo. Mga katulad mong wala sa lugar, makasarili, nang-aapi ng mahina, at mapanghamak. Akala mo ba, magkakaroon ka ng tunay na kaibigan? Kakacheck ko lang, talagang may-ari siya ng foundation. Kahit bilyon-bilyon ang pamilyang Lee, hindi sapat para magtayo ng foundation. Gaano ba kayaman si Dupeng talaga? Ang yaman ng may-ari ay lampas sa kayang. Isipin mo, Kuya talagang nagawa niya. ngayon ang pamilyang Lin ay nasa mas mataas na antas na. Hindi mo na kami maabutin. Ikaw, Ling, ay lockdown ang venue. Sakupin ang lahat ng pag-aari ng Chin, Chu, at Jowa sa akin ng sabay-sabay. Lindsay Society, tara na. huwag po, Ginoong Lin, pakiusap, huwag po. Ako ang may kasalanan, naging pabigla-bigla ako, di alam ang lugar ko, ilang henerasyong pinaghirapan, ng pamilyang Kin ang tagumpay namin. Huwag niyo kaming puksay, Ginoong Lin, kahabagan niyo kami. Ginoong Lin, Aalis na ang pamilyang Chu sa Flower City. Hindi na kami babalik pa. Bakit kayo nagmamakaawa sa akin? tatay, huwag nating pagmakaawa dito, lagi na lang tayo iniinsulto ni Dupeng, kung magmamakaawa tayo ngayon. Kakatuyaan tayo ng buong Huadu. Pagtatawanan ba tayo, kapag ipinagtanggol natin ang dignidad? Tatay, sinusubukan kong iligtas ang pamilya natin. Kapag pumayag kayo ngayon, wala nang mukhang ihaharap ang angkan natin. Kung hindi ako naghabol sa babaeng yun, hindi tayo mapapasama sa gulo. Hindi ko kasalanan ito. Ikaw, lumayas ka rito. Wala akong kasalanan dito. Tito Kin, huwag ninyo akong iwan. Tito Kin. Zhao, ang puno ng angkan ng Zhao. Puno ng angkan ng Chu, huwag mo akong pabayaan. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Umalis ka na. Wala kang hiya. Yeah. Du. Lahat to dahil sa walang kwentang to. Palagi kang inaaway nito. Kumakalat pa ng chismis tungkol sa'yo. Gusto niyang mamatay. Huwag kang mag-alala. Mawawala na siya ng permanente. Mahal, hindi ako nagsisinungaling. Sumpa ko, hindi. Alam mo naman, si Dupeng, isa lang siyang rider. Noon na tagahatid ng pagkain.
Kayo pong tatlong pamilya, ibigay nyo lahat ng yaman nyo sa mga nangangailangan. Kung gagawin nyo yan, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Tungkol naman kay Jane Kyo. Bumalik ka na sa pagde-deliver. Ano? Ano ang sinabi mo? Ibigay ko sa mahihirap ang lahat kong pinaghirapan. Lahat ng pinagpaguran ko sa buong, ipamigay lang sa iba. Gido, aminado akong natalo ako. Pero, bakit kailangang mga mahirap ang makatanggap ng libre? Ang aking ama ay nagtayo ng lahat mula sa wala, nagmamaneho para sa mga rideshare apps. Ang kasalukuyang kalagayan ng aming pamilya ay masasabing pinaghirapan ng aking ama, isang pasahe ng isang pagkakataon. Hindi mo matanggap ang matalo ng isang pangkaraniwang binata, imbes na mayamang anak mayaman. Kayo bang tatlo ang bahala dito, o ako na ang gagawa ng pabor? Ito. Ako, susundin ko ang sinabi mo. Ito ay kasuklam-sukla. Sarhan mo ang iyong bibig. Tatay, bakit dapat ang pera ng pamilya natin ibigay sa mga mahihirap na ito? Sa huli, si Dupeng ay yumaman gamit ang pamilyang Lin nang hihingi sa atin. Mayabang ka pa rin sa harap ng kapahamakan, dalhin ninyo siya. Ikaw. Bitawan niyo ako. May sasabihin ako. Anong ginagawa mo? Ako, gusto kong pakasalan si Lin Warner. Ikaw. Ano? Tama, gusto kong pakasalan si Lin Warner. Kung maaari si Dupeng na pakasalan siya. Ako rin. Shin Hao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong kalimutan, ngayon ay kasal ko kay Dupeng. Ano naman? Nagpapakita ba ako ng labis na respeto? Alamin mo, binigyan kayo ng aking amo ng isang pag-asa. Kung hindi ninyo ito kukunin, huwag ninyong sisihin ang aming pagkawalang awa. Ako ang magiging unang gigiba sa inyo. Nababaliw na ba ang binatang ito? Mukhang ganun na nga. Siguro ay, hindi matanggap. Ang pagkatalo kay Yilin ngayon. Umuwi ka na, maghanap ng tulong, baka ka pang mailigtas. Walang utang na loob na anak. Nais mo bang gibain ang pamilya natin? Ganap na pagkasira. Malapit na kayong sumamba sa inyong anak na para. Diyos, nababaliw na siya, nawalan ka na talaga ng ulira. Yeah. Ju, huwag ninyong papansinin ang salita ng anak ko. Isa puso, sumasang-ayon ako sa lahat. Sumasang-ayon ako sa lahat, mga tao. Kung maaari akong pakasal kay Lin Warner, ang lahat ng inyo ay karapat-dapat din. Ano sa palagay mo ang anak kong babae? May magpatomba sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling, kahit kayong lahat ay karapat-dapat kay Lin Warner. Lindong, hayagan kang naghanap ng mga manliligaw, ngunit itinago ang tunay na anyo ng anak mo. Kitang-kita ang panlalait mo, sa lahat ng kabataang lalaki sa bayan. Kahibangan. Huwag kang magkaila. Ngayon, hihingi ako ng paliwanag, sa ngalan ng lahat ng kabataan. Ang paghahanap ng mapapangasawa, dapat ay nakabatay, sa pantay na impormasyon. Kung iginalang mo ang lahat, bakit hindi mo ipinakita ang anyo ng anak mo? Kung hindi ka naglalaro sa lahat, bakit? Hindi natin alam ang tunay niyang anyo. Totoo yan, hindi ako sang-ayon dito. Akala mo ba ikaw ay napakatalino? Akala mo ba ang pag-agaw sa suporta ng Pamilya Vance ay wala na akong magagawa sa'yo? Akala mo ang Pamilya Vance ang tunay na kapangyarihan sa likod ng consortium? Hindi ba, Dupeng? Tingnan mo nang mabuti ang sarili mo. Sa salamin, naniniwala ka bang talagang karapat-dapat kang maging asawa ni Lin Warner? Hindi, may punto siya, makatwiran. Bakit hindi ko naisip yun? Anak, kaya pala ang Pamilya Vance ang may sala. Pinaparatangan ng iba ng sariling kasalanan. Ngayong araw na ito, kahit anong magarbong salita ang gamitin mo, hindi magbabago ang asawa ko. Ako si Lin Warner. Si Dupeng lang ang pakakasalan ko. Warner. Dapat kitang pakasalan. Ngayon, kahit sino pa man yan, o anumang daya ang subukan nila, isa lang ang sasabihin ko, ang kasalang ito, walang makakapigil dito. Narinig ba ito ng lahat? Tapos sasabihin nilang hindi nila tayo dinudumisa. Si Lindong at Dupeng, wala man lang paggalang sa mga pamilya ng Huadu. Ang paghahanap ng Pamilya Vance ng maluga ay walang respeto sa ating lahat. Sabihin niyo nga, patas ba ito? Talagang hindi patas. Kung sinabi lang nila ng maaga, ang totoong kalagayan ni Lin Warner, para maiwasan ang chismis, siguradong ipapadala ko ang mga binata ng pamilya ko. Mas magagaling pa ang mga anak ko kaysa kay Dupeng. Kung mas maaga sana sinabi, ang mga kabataan sa pamilya ko, sana naging pinakamayaman sa syudad. Tama.
Dapat ulitin ng pamilya Vance ang paghahanap. Ang pagkakataong ito para sa pag-unlad ay para sa buong bayan natin. Si Lindong ang walang respeto sa lahat. Dapat siyang mag-umpisa ulit. Tama, Ginoong Lin. Pakiusap, simulan niyo ulit ang paghahanap ng manuga. Hindi pwede. Oo, bago ngayon, walang nakakita sa tunay na mukha ng dalaga. Makatwiran yan. Paano niyo itatago ang katotohanan sa pag-aasawa? Kalokohan, hindi naman sinabi ng pamilya Vance na pangit ang anak nila. Kayong mga chismoso ang may gawa niyan. Wala kayong lakas ng loob noon. Bakit ngayon kayo nagsisisi? Ang hindi pagtanggi sa chismis ay pagpapakita ng kawalang pakialam. Tama. Wala silang pakialam sa atin. Ginoong Vance, pakanselahin niyo ang kasal. At maghanap na lang ulit. Bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat. Ulitin ang paghahanap. Nababaliw na ba kayong lahat? Huwag niyo akong isali. Hindi papayag si Ginoong Vance. Kahit pa ulitin natin. At piliin muli niya si Dupao. Ano ang saysay nun? Kung pantay na laban ang gusto, hindi dapat kayo ang pipili. Ano? Dapat ang buong bayan ang bumoto para sa mapapangasawa ni Lin Warner. Wala ba akong karapatang pumili ng sarili kong asawa? Tama, wala kang karapatang yan. Ang pamilya Lin ay mapang-api at walang galak. Hindi sila karapat dapat pumili. Hindi ako sang-ayon. Siyempre hindi sasang-ayon si Ginoong Lin. Nasa kanya na ang lamang. Kung ako sa kanya, ayoko rin papaya. Babaan mo boses, baka maghiganti siya. Bilang kandidato sa paligsahan, wala siyang karapatang sumalungat. Hayaan niyong makilahok ang iba. Kasalan ko at Warner ngayon. Ang mga nagparating ng pagbati ay malugod naming tinatanggap. Kung may problema kayo sa akin, o ayaw tanggapin ito, lunukin nyo na lang. Dahil, hindi ako papayag. Sino ka para sumalungat? Sa huli, pagdating ng punto, magkaiba ang mundo nyo. Kahit pa bumoto ang buong bayan, hindi ka nila pipili. Dahil, hindi mo karapat dapat si Lin Warner. Si Lin Warner ay maganda at kaakit-akit. Samantalang ang asawa niya ay pangit na pangit. Bagay ba yan? Mahal, huwag mong damdamin. Hindi ka pangit, gusto kita. Binibining Lin, galing sa kilalang angkan. Walang katulad ang ganda. Samantalang ang asawa ay walang pinanggalingan, walang klase, at may dalang 200 pound na taba. Bagay ba yan? Talagang hindi sila bagay. Tama. Tanging ako lang ang karapat-dapat kay Lin Warner. Ako to. Mahal, paano naman ako? Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Hindi mo ako iiwan, di ba? Nangako ka no ng araw nang makita tayo ni Dupe. Ikaw mismo ang sabi mo ako ang pinakamahal mo. Sabi mo, wala ka pang na-meet ng babaeng nagpasaya sa'yo tulad ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka magsisinungaling sa akin. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Pero, nakita mo na nga mismo ngayon, di ba? Dupe. Hindi. Ang panganay kong anak ay kilalang pintor. Ang kanyang magandang ugali, bagay na bagay kay Miss Lee. Nangungunang modelo ang anak ko. Sikat at matagum, walang katapat ang kanyang ganda. Ang anak ko ay Isang kapitan ng distrito. Tunay na lalaki sa mga lalaki. Sino ang makakapantay? Paano naman, ang anak ng pamilya, hindi ba siya kasing galing ng sa inyo? Pagtabihin niyo silang lahat. Dapat talagang pagtulat. Nasa taas ang ranking ng anak ko sa showbiz industry. Sino ang Pinakabagay. Pwedeng pagtalunan, pero ang pinakapangit, walang duda sa kanya. Tama na, tumigil kayong lahat. Huwag niyong pipigilin ang lahat. Ang lalaking iyon, bumaba ka sa entablado. Tumigil ka. Kayong mga salbaha, lalabanan ko kayong lahat. Lalabanan ko talaga kayo. Tama na. Parang binigyan ko kayo ng sobrang respeto. Sawa na ako dito, Shin Hao. Oo, siya nga. Siya ang nakita kong kasama ng boss. Nagme-makeup ba siya? Sino ulit ito? Si Doping yan. Nakita ko na litrato niya sa balita. Nagulat kayo, no? Makinig kayo. Ang lalaking nakatayo sa harap nyo. Ang tunay na Doping, Ginoong Do. Ang itsura ng manugang ko. Parang ako noong bata pa.
Anong trabaho ng manugang ko? Nakalimutan na ba ninyo? Guwapo, sino ka ba? Pinlano namin ito ni tatay, para mabigla kayo. Tatay, Hindi lang ako, alam ng buong pamilya. ako lang ang payaso rito, ha? Guwapo, tingnan nyo ginagawa sa akin ni tatay. Paano ka naging payaso? Payaso. Magsalita ka. Ano nangyayari? Sabihin mo ang nangyayari. Hindi ko alam. Sino ito? Sino ito? Sinira mo ako. Huwag mo akong sisihin. Pasakiman mo yan. Boss, handa akong ibigay ang lahat kong ari-arian. Ipapamana ko ang lahat. Ako rin. Ikaw. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga. Dupeng. Dupeng, lumabas ka. Nagpakunwari ka sa ibang tao. Anong ginagawa mo? Anong patunay na ikaw si Dupeng? Para patunayang ako nga siya. Madali lang. Ipapakita ko lang ang ID ko. Gusto mo bang ipadala ko ang mga dokumento? Para bigyan ka ng ilang. Minutong mabuhay pa, masyadong makitid ang isip mo, hindi mo matanggap ang pagkatalo, kahit gaano kalaki ang pera mo, kahit makilala mo si Dupeng o hindi, mawawala rin ang lahat ng yaman. Boss, isusuko ko ang lahat kong pakiusap, ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Binibining Lin, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Umalis ka na. Ginoong Lin, ilang dekada na tayong magkakilala. Magpakabait ka naman sa akin. Awa mo na, pakiusap. Utos lang ito ng pamilya namin. Ipapamana ko ang lahat. Huwag ninyo akong palayasin. Gusto kong pakasalan si Lin Warner, maging manugang ako ng pamilyang Lin. Huwag mo akong paalisin. Binabati kita, boss. Sa masayang pag-iisang dibdib. Maligayang bati. Dupeng, sabihin mo sa akin, babalik pa kaya tayo sa dati?